Isang magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid, at patuloy natin purihin ang ating Panginoon ngayong umaga sa karapatan na binigay sa atin upang muli natin mapakinggan ang morning mana, mga mensahe na mula sa ating Panginoon sa banal na kasulatan na siyang magbibigay sa atin ng patuloy na inspirasyon at katatagan ng ating pananampalataya habang tayo ay naghihintay sa malapit ng pagdating ng ating Panginoon. Para po sa pasimula mga kapatid, nais ko pong kayong anyayahan na tayo po'y manalangin. Hilingin natin ang gabay ng banal na Espiritu. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, Amang banal, sumasalangit kayo ngayong umaga. Kami po ay lubos na nagpapasalamat na binigay niyo sa amin ang magandang panahon upang muli kaming makapagbulay-bulay ng iyong mga banal na salita, na ito'y maging inspirasyon ng bawat isa at patuloy po kaming maglilingkod sa inyo. Salamat po sa gabay ng banal na Espiritu. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayong umaga po mga kapatid, isang kagalakan sa inyong lingkod na makapiling kayo sa pag-aaral na ito, na kayo ay nasa inyong mga tahanan na nanonood at kasama tayong lahat na patuloy na mag-aaral ng banal na salita. Ang ating pong tatalakayin sa umagang ito hanggang sa susunod na mga araw ay aking pong pinamagatang The Gospel in Redemption. At ito po ay serye mula ngayong araw ng Lunes hanggang Biyernes, at nawa ay patuloy po kayong sumubaybay at patuloy po nating sama-samang pag-aaralan ang banal na salita ng Diyos na siyang tanging nagbibigay sa atin ng kalakasan, kasiyahan at kasiglahan sa patuloy nating pamumuhay dito sa mundo at paglilingkod sa ating Panginoon. Ang una pong mabuting balita na ating tatalakayin ngayon sa buong serye ay itong pinamagatang The Gospel of Transitional Condition of Men. Yung mabuting balita doon sa panahon na nag-downfall ang tao doon sa halamanan ng Eden. Ang ating pong pag-aaral mga kapatid, mga kaibigan, ay nakatuon po sa aklat ng Henesis, Kapitulo 2 at Kapitulo 3. Kung mayroon kayong banal na kasulatan, atin pong itong buksan upang sama-sama po nating pag-aralan ang mensahe ng Panginoon sa bawat isa sa atin ngayong umaga. Alam niyo po, ang naging dahilan, alam din po natin na ang naging dahilan ng pagkabagsak o pagkatukso ng ating unang ninuno na si Adan at si Eva ay dahilan sila po ay nag-disobey sa utos ng Panginoon at na-disrespect po nila ang Panginoon. At balikan po natin ang kasaysayan sa kalagayan ni Adan at ni Eva nung hindi pa po sila nagkasala. Dito po sa Kapitulo 2 ng Henesis ay masusumpungan natin ng panahon na si Adan ay nilalang at kabilang na rin si Eva, at sila po'y namuhay na may kasiyahan, kabanalan, at sila po ay nasa kalagayan tinatawag na immortal. Sa versikulo 7 po ng Kapitulo 2 ng Henesis, nais ko pong basahin, wika rito, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hiningan ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang buhay. At si Adan po ay nakatira sa halamanan ng Eden sa bandang silanganan. At sa halamanan ng Eden ay mayroon pong dalawang punong kahoy. Ang isa po yung punong kahoy na tinatawag ng puno ng buhay, at yung isa ay punong kahoy na puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Yun po yung nandoon sa paligid ni Adan. At mayroon din pong ilog. Yung isang malaking ilog ay nahati po sa 4 na ilog
na ito po ay tinatawag na Pison, Gihon, Hiddekel at yung Euphrates. At dito po sa apat na ilog na ito, dumadaloy pinanggagalingan po ng maraming buhay sa halamanan ng Eden. Yun po at yung sabi ng Panginoon kay Adan at kay Eva, pagkatapos na nilagyan din ng helpmate o helper si Adan dahil siya malungkot kasama si Eva, binigyan sila ng Panginoon ng instruction na huwag nilang kainin yung punong kahoy ng sa gitna ng halamanan, yung tinatawag ng Panginoon punong kahoy ng kaalaman ng mabuti at ng masama. Wika ng Panginoon sa kanila, lahat ng mga bunga ng mga punong kahoy ay maaari ninyong kakainin, subalit yung punong kahoy sa kalagitnaan ng may pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag ninyong kainin. Sa Kapitulo 3 po mga kapatid, dito po nagsimula yung tinatawag nating transition, sapagkat binabanggit ng Kapitulo 3, versikulo 1 ng talata ng ito na tinukso ng ahas ang babae sa parang yung nilika ng Panginoon. At doon po nagsimula yung tinatawag na transition o yung downfall ng tao. Kaya karakaraka po nung sila po ay nagkasala, ayon po sa kasaysayan, ay naramdaman po nila yung sila po'y hubad at nahiya sila sa isa't isa. Kaya dito sa versikulo 6 hanggang 7 sa Kapitulo 3 ng Henesis mga kapatid, ay dito po agad ang Panginoon ay gumawa ng paraan. So pagkatapos po sila ay kumain ng bunga at nagkaroon po ng pagkakaibang pakiramdam silang dalawa pagkatapos nilang kumain, at sila po ay nabuksan ang kanilang mata at dumilat ang kanilang mata at naramdaman nila na sila ay hubad, kaya sila ay gumawa ng paraan at nagtahi ng mga dahon ng punong kahoy at kanilang idinamit sa kanilang katawan na hubad. So dito mga kapatid, at nalaman ng Diyos ang nangyari sa kanyang nilalang na ito, at karakaraka ang Panginoon ay siya ay gumawa ng paraan. Wika nga sa versikulo 8, at narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa kulimlim ng araw, at nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa harapan ng Panginoon Diyos sa pagitan ng mga punong kahoy sa halamanan. So ito po mga kapatid yung transitional stage ng tao nung sila po ay nagkasala. Kaya ang Panginoon mismo ang siyang unang humakbang upang hanapin sila, at sila po ay binigyan ng pagkakataon na magsalita. At dito po mga kapatid sa versikulo 14 ng Kapitulo 3 ng Henesis, ang Panginoon ay kanya agad binigyan o gumawa siya ng deal. Dinil niya po ang problemang ito, sapagkat ang problemang pumasok sa halamanan ng Eden ay walang iba kundi yung pagsalangsang sa kautusan ng Panginoon, sa kalooban ng Panginoon, at ito ay nagbunga ng kasalanan, at ang kasalanan ay nagbunga ng kasamaan, at ang kasamaan ay magbunga ng kamatayan. Wika po dito ng Panginoon sa mga talatang binanggit dito. Kaya mga kapatid, dito po sa versikulo 14 ay dinil po ng Panginoon, at si Satanas na siyang ahas ay sinumpa din po ng Panginoon ito. At ang naging magandang relasyon ng tao at ng ahas ay ginawan din po ng paraan ng Panginoon na ito ay magkaroon po ito ng tinatawag na enmity, na dati po sila ay nagkasundo na dapat hindi na sila magkasundo sa dahilang itong tinatawag na enmity. Ito po yung ang tao at ang ahas ay mayroon pong naging dahilan o consequences na ang sakong ng tao
ay kakagatin ng ahas at ang ulo ng ahas ay dudurugin ng tao pag sila nagkita. So ito po yung tinatawag na enmity, yung upang maging prejudice na ang isa't isa sa kanila. Hindi na sila nagkasundo kundi mayroon ng prejudice mo sa isa't isa bilang pinagmumulan ng kasalanan. Gayon din mga kapatid, si Eva ay meron ding consequences sa kanyang ginawa sapagkat nagkaroon po ng sumpa sa lupa at gayon din sumpa sa tao at sumpa sa ahas. Dito po sa Kapitulo 3, versikulo 15, binabanggit po dito yung sumpa sa babae. Wika niya rito, at papag-alitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog sa inyong ulo at ikaw ang dudurog sa kanyang sakong. Versikulo 16, sinabi niya sa babae, pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang inyong paglilihi. Manganganak kang may kahirapan at sa iyong asawa ay pahihinuhod ang iyong kalooban at siya'y papanginoon sa iyo. Kay Adan naman, at kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking inuutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain niyaon. Sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng kanyang pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. At versikulo 18, ang isisibol niyaon sa iyo ay mga tinik at mga dawag at kakain ka ng pananim sa parang. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Yun po mga kapatid ang transitional stage na nangyari pagkatapos na nagkaroon po ng malaking problema nang matukso ang tao ng ahas at nagbago po ang kalagayan ng kanilang buhay. Nagkaroon po ng sumpa sa lupa at sumpa sa tao. Ang sumpang ito ay dahil sa pagsalangsang sa kalooban at sa kautusan ng Diyos na sinasabi sa dalawang nilalang niya kay Adan at kay Eva. So mga kapatid, dito po ay nakita po natin ang naging kalagayan. Dahil po sa pagsalangsang ay nagkaroon po ng kasalanan at ang pagsalangsang ay kasalanan at ang kasalanan ay magbubunga ng kamatayan. Dito po binanggit din ng Panginoon kay Adan na ikaw ay magbubungkal ng lupa, diyan ka nang galing at diyan ka rin babalik. So dito mga kapatid, kung ating titignan, para bagang wala pong pag-asa na ang tao ay makabalik sa dating kalagayang immortal. Subalit ang Diyos ay napakabuti mga kapatid sapagkat hindi po niya pinabayaan ang kanyang nilalang na ito at kanya pong binigyan po ito ng kaparaanan upang sila po ay magkaroon ng pag-asa. So ang kabutihan po ng Diyos mga kapatid ay makita natin dito sa kasaysayan na ito na kung saan nagkasala ang tao, si Adan at si Eva, pero ang Panginoon po ay kanyang dinil ang kasalanan, kanyang din pong dinil po niya ang tao, walang iba kundi si Adan at si Eva. So dito po sa versikulo 8, kapitulo 3 ng Henesis mga kapatid, dito po natin makita yung initiative ng Panginoon bilang tinatawag kabutihan ng Panginoon sa taong nagkasala mga kapatid. Ano daw po ang kanyang ginawa? At dito po sa versikulo 8, ang sabi niya, narinig nila ang tinig ng Panginoon, Diyos na lumalakad sa lamanan sa kulimlim ng araw upang sila ay kapanayamin, mga kapatid. Yun po yung unang kabutihan ng Diyos. Nagbigay agad ang Panginoon ng panahon para sa kanila. Pangalawa po, na kabutihan ng Diyos na
binigay sa kanila. Dito po sa versikulo 21 ng Kapitulo 3 mga kapatid, bago ang mag-asawa ay lilisanin ang halamanan ng Eden, ito po yung binigay ng Panginoon sa kanila. Wika rito sa versikulo 21, at iginawa ng Panginoong Diyos si Adan at ang kanyang asawa ng mga kasuotang balat at sila'y dinamitan. Ito po yung pangalawang kabutihan ng Diyos sa kanila. Maaring ito yung unang pagpatay ng Panginoon sa kanyang nilalang doon sa halamanan ng Eden. At ang balat ng hayop na ito ay siyang idinamit. Tinawag po itong tunic of skin na siyang idinamit ng Panginoon sa kanila, mismo doon na binalabal sa kanilang katawan, para po ito ay kanilang masuot paglabas nila sa halamanan ng Eden, na may pagpapatuloy ang buhay sa labas ng halamanan ng Eden. Pangatlo pong kabutihan ng Diyos mga kapatid, dito pa rin po sa versikulo 22, binabanggit po niya dito na narito ang tao'y naging parang isa sa atin, na nakakakilala ng mabuti at ng masama. Meron pong acknowledgement ang Panginoon sa kanila. Bagamat sila po ay nagkasala at nagkamali, ibinilang pa rin po ng Panginoon ang tao na ito, si Adan at si Eva, na isa sa Panginoon, sapagkat sila man din pagkatapos na sila ay nagkasala at pagkatapos na sila ay binigyan ng hustisya ng Panginoon, ay nauunawaan na po nila ang tama at mali. Kaya mayroon pong acknowledgement ang Panginoon sa kanila sa kabila ng kanilang naging kalagayan, na bilang assurance ng Panginoon sa kanila na sila, ang Panginoon po ay hindi nagbabago sa kanila sa kabila ng kanilang ginawang iyon. At yung pinakahuli pong kabutihan ng Diyos o mabuting balita sa kalagayan ni Adan at ni Eva nung sila po ay nagkasala, nahulog sa pagkakasala, ito pong access na sila po ay mayroon pa ring access doon sa the tree of life, na walang iba, sinisimbolan po ito ng Panginoong Jesucristo, na siyang pagpatuloy po silang nakikipag-ugnay sa Panginoon o sa may access po sa tree of life na ito, ay ang buhay immortal ay mananatili sa kanila. Bagamat sila po ay nagkasala, magkaroon po sila ng karapatan na maibalik sa kanila ang tinatawag na immortal life, yung condition na hindi po sila nagkakasala. So mga kapatid, bagamat binanggit ng Panginoon, ikaw Adan bilang tao, ikaw ay mula sa alabok at ikaw ay babalik sa alabok, na tila bagang wala ng pag-asa. Subalit dito po sa talatang 22, ng kabutihan ng Diyos sa kabila ng kanilang naging karanasan, ay binigyan sila ng assurance ng Panginoon ng access sa tree of life, na patuloy na kumain at mabuhay magpakailanman. Mga kapatid ko, ito po ang naging kalagayan ni Adan at ni Eva nung sila po ay nagkasala, nung sila po ay nag-disobey sa utos ng Panginoon, na buwid po sila sa kasalanan, kasamaan at sa kamatayan. Ngunit dahil ang ating Panginoon ay napakabuti sa kanyang nilalang, siya mismo ang unang gumawa ng paraan. Siya ay humakbang at tinungo niya kung saan naroroon ang mag-asawa sa halamanan ng Eden, na kung saan nagbago ang kanilang kalagayan, ang kanilang pakiramdam, at sila po ay inassure ng Panginoon, bagamat sila po ay mamumuhay sa labas ng Eden bilang consequences ng pagkakasala, ngunit ang pangako ng Diyos sa kanila, ang presensya ng Diyos sa kanila ay na sasamahan sila sa pagharap nila sa sentensya ng kasalanan na nagawa nila, hanggang muling magkaroon po sila ng pagkakataon na makabalik sila doon sa tinatawag na kalagayan immortal o buhay na walang hanggan, na ayon sa pangako ng Diyos dito sa versikulo 22 kapitulo 3 mga kapatid, na yung sinabi ng Panginoon
mula sa alabok at ikaw ay babalik sa alabok, nagkaroon po ng pag-asa sapagkat ang tree of life na sinasabi ng Panginoon ay na nagbigay ng access sa kanila para muli nilang makamtan ang immortal life na dati nilang kalagayan ay mapapasa kanila. Mga minamahal ko ngayong umaga, ang kabutihan ng Diyos ay patuloy nating sariwain. Tayo po ay generation to generation ay ganun po ang naging karanasan. At ang Panginoon ay nangako na sa ating mga makasalanan ay Kanyang binigay ang Kanyang bugtong na anak. Ayon po sa Juan 3:16 na kung saan ang sinumang sumampalataya ay magkaroon po ng buhay na walang hanggan. So ito po ang Panginoon mismo ang siyang nag-initiate, gumawa ng pagkakataon ng hakbang para ang dating kalagayan ng tao doon sa halamanan ng Eden na kung saan nung una si Adan at si Eva ay nabubuhay ay maibabalik po sa atin. Ito po yung tinatawag na mabuting balita sa panahon ng transitional stage condition ng tao. Mga kapatid ko, tayo po ngayon ay nabubuhay sa huling kapanahunan. Si Satanas ay hindi po tumitigil para tayo biktimahin. Kung tayo po ay nabibiktima o sa panahon ng ating downfall, ang Panginoon po ay palaging nariyan sa atin. Hindi po siya nagbabago. At lagi po niyang dinidil ang mga pangyayaring ito upang tayo po ay matuto. At ang anuman mga mensahe na ating natutunan sa ating mga pagkakamali ay yan dahilan nais ng Diyos na maunawaan natin at ating i-embrace lalo ang kaligtasan na nagmumula sa Kanyang biyaya na Kanyang itong pinagkaloob sa pamamagitan ng Kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. So ngayong umaga mga kapatid, nawa ang kabutihan ng Diyos ay patuloy po nating sariwain sa panahon higit lalo ng ating downfall times natin mga kapatid. Ang Panginoon mismo ay hindi po nagbabago, mabilis siyang gumawa ng hakbang upang bigyan ng justice yung mga nangyayari sa buhay ng Kanyang mga anak. Ang tanging magiging response natin mga kapatid ay magpatuloy po tayo na magtiwala sa Diyos, sumampalataya. At sikapin natin na sa araw-araw ng buhay natin ay masunod po natin ang Kanyang banal na kalooban upang sa gayon ay ang Kanyang mga pangako na buhay na walang hanggan, walang iba kundi yung buhay na immortal na dati ng buhay ni Adan at ni Eva ay mapapasa atin din po. Sapagkat yan po ang Kanyang vision na i-restore niya ang nawalang imahin ng Diyos sa tao at Kanyang ibabalik ang tao na nawala doon sa halamanan ng Eden na kung saan naroon yung buhay na walang hanggan na kapiling siya at mamumuhay tayo magpakailan-kailanman. Pagpalain tayo ng Panginoon mga kapatid, patuloy at ang biyaya ay patuloy na managana sa bawat isa. Ito pong aking dalangin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Manalangin po tayo mga kapatid. Dakila po naming Diyos, ngayong umaga, lubos po kaming nagpapasalamat sa binigay niyong pagkakataon upang aming muling mapakinggan ang inyong banal na mensahe mula sa iyong banal na kasulatan. Salamat po sa inyong kabutihang loob, Panginoon, na kayo po ang tanging Diyos namin na nakakaunawa sa amin at siyang patuloy na gumagawa ng paraan upang kami ay mananatili sa inyo. Tulungan niyo po nawa kami sa aming nalalabing buhay sa panahong ito na sa amin ninyo ipinagkaloob ang biyaya ng kasaganaan upang kami po ay mamuhay na may pagtatapat at pagpapasakop palagi sa iyong banal na kalooban. Pagpalain po kaming lahat. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.